Hindi ko sinasadya, Tessa. Pero bawat araw nakasama kita. Pag umingiti ka, pag ginagawan mo ko ng lunch, pag tinatawag mo kong asawa mo sa harap ng mga tao, pakiramdam ko, parang totoo na. Dear Amihan Stories presents The Doctor's Innocent Wife. Written by Binibining Manunulat. You need to get married as soon as possible, Luke. That way, masisecure mo na ang pamana ng lola mo. Narinig ni Tessa na sabi na mukhang abogado na kausap ni Dr. Luke. Si Tessa ang bantay sa family restaurant nila. Maraming tao at abala mga servers niya sa pag-aasikaso sa mga customers. Kaya nang makitang may mesa pang hindi nalilinisay, lumapit siya doon. Aksidente naman niyang narinig ang usapan ni Dr. Luke at ng kasama nitong lalaki. Do I really have to do that, Attorney Reyes? Wala namang ibang apo si Lola Minda, kaya ako lang magmamana ng medical foundation na sinimulan nila ni Lolo Gardo. Sagot ni Dr. Luke. I'm so sorry, Luke, pero hindi natin pwedeng gawin yan. Kailangan mo sundin kung ano nakalagay sa last will and testament ng lola mo. Bukod pa kasi sa medical foundation, mayroon din siyang iniwan na malaking halaga sa'yo. Sagot ng abogado. Napatango na lang si Dr. Luke. Nakangiti ang lalaki habang nagpapaalam sa abogado, pero kitang-kita naman ang pagkabahala sa mga mata nito. Hindi na napigilan ni Tessa na lumapit sa lalaki. I can help you with your problem, Dr. Luke. Anya, sabay upo sa harapan nito. Regular customer si Dr. Luke sa restaurant nila, pati na rin ang mga kaibigan nito, at alam niyang mabait at mapagkakatiwalaan din ang lalaki. Nangunot ang noon nito. Huh? What do you mean? Pasensya ka na kung nakinig ako sa usapan ninyo ng abogado mo. Nangangailangan ka ng asawa? We can get married and I can pretend to be your wife. Ipaanal na lang natin ang kasal kapag pwede na. Anya. Ano namang mapapala mo kung gagawin mo to, Tessa? Tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Ilang buwan na kaming hirap dito sa restaurant dahil sa kalaban namin. Hindi na kami kumikita. Tapos si Papi nasa ospital pa dahil kailangan niya ng heart transplant. Ikaw na lang naiisip kung pwedeng makatulong sa amin. Desperada na siya. At kung iyon lang ang paraan para madugtungan ang buhay ng kanyang ama, ay gagawin niya. Are you sure about this, Tessa? What about your boyfriend? Tanong nito. Umiling siya. Hindi mo na kailangan pang isipin ang lalaking yon dahil hiwalay na kami. I caught him cheating on me with my best friend. Sagot niya. Oh, sorry. Pero sigurado ka na ba talaga? Tumango siya. Yes, sigurado na ako. Pero pwede ba tayo magkaroon ng rules? What rules? No love, no strings attached, no intimacy. Sagot niya. If one day, mahanap mo babaeng mamahalin mo, pwede bang sabihan mo ko agad? We can annul our marriage right away. Just don't cheat on me. I like that. Fine. Let's get married. Kailan? Tanong niya. Ayusin ko muna mga paperworks. Kapag okay na, saka tayo magpapakasal. Sigurado ka bang pagpapagamot lang sa tatay mong gusto mo? Pwede kitang bayaran ng pera para makatulong dito sa restaurant niyo. Umiling siya. Salamat, pero hindi na kailangan. Nakakasurvive pa naman kahit paano. Are you sure? Paninigurado nito. Yes. So, pwede bang mamaya na lang tayo ulit mag-usap tungkol sa magiging arrangement natin? Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho. Tumango naman ang huli. No problem. Babalik na rin muna ako sa ospital. Pupunta na lang ako dito after lunch. Anang lalaki. Thank you so much for this, Tessa. It really means a lot to me. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, Doc. Hindi lang naman ikaw ang may makukuhang benefit dito. Pati din ako. Don't worry. Sisiguraduhin ko magiging maayos ang lagay ng tatay mo. Ngumiti siya. Thank you. What? You mean, Luke Monteverde? The hotshot doctor of Eastwood Medical Center? You're marrying him? Samantala ay gulat na bulalas ng kaibigan ni Tessa na si Belle nang ikuwento niya dito ang agreement nila ni Luke. Yes, we're getting married. Pero hindi dahil mahal namin ang isa't isa ha. It was convenient for the both of us. Siya kailangan niya mag-asawa para makuha ang mana niya. Ako naman, alam ang sitwasyon ni Papi. Si Luke na lang naiisip kong paraan para maipagamot ang papi ko at desperada na ako. Ay well, hindi naman ako kontra dyan. Sobrang gwapo ng ipinalit mo sa ex mo na tama lang namang gawin. At naiintindihan ko na gusto mo lang din namang mailigtas yung papi mo. Pero paano ka? Paano kung makahanap ka pa ng ibang lalaking mamahalin? Natahimik saglit si Tessa.
Pinaglaruan niya ang baso ng iced coffee sa kanyang harapan. Nakatingin siya sa kaibigang alalang-alala sa kanya. Nakangiti siya pero sa likod niyon ay kinakabahan din talaga siya. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Hindi ko naiisip yun ngayon. Mahina niyang sabi. Ang importante, mapapagamot na si Papi. Besides, this marriage is an expiration date. 2 years lang naman ang usapan namin ni Luke. After that, we'll go our separate ways. Nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya. So, kontrata lang talaga? As in, walang emotions involved? Ayaw mo yun, Tessa? You're literally agreeing to marry one of the most handsome men alive tapos walang feelings? Napabuntong hininga siya. Ay, hindi mo na ako kailangan paalalahanan kung gaano siya kagwapo because I know that already. I mean, sino ba namang hindi mapapalingon sa kanya, di ba? Pero Belle, hindi ko to ginagawa para ma-in love. I'm here to save my father, period. Pero girl, love has a funny way of sneaking up on you. Saad ni Belle, saka pinag-cruise sa mga braso sa dibdib. Baka mamaya habang nag-aasa-asawahan kay ni Luke, ma-realize mo na gusto mo na pala siya. Tapos paano kung kailangan nyo nang tapusin ang relasyon nyo? Paano ka? Paano kung masaktan ka? Hindi ko mamahalin si Luke. Matigas na sabi ni Tessa. Hindi ako pwedeng umasa sa lalaking hindi akin. He's too perfect for me, Belle. Hindi ko siya kayang abutin. Paano nga kung ma-inlove din siya sa'yo? Hindi imposible lalo na kung sa mga araw na magsasama kayo bilang mag-asawa ay titira din kayo sa iisang bubong. Sagot ni Belle. Napailing si Tessa sa kanyang kaibigan. You're watching too many K-dramas again. Kasi naman, tignan mo ang setup ninyo. Natawa si Belle. Marriage of convenience. Tapos rich doctor siya. Ikaw naman, poor but kind-hearted girl. Classic plotline ng mga stories at dramas na nababasa at napapanood natin. Baka magulat ka sa ending. Hindi na pala palabas ang lahat. Stop it. Natatawang napapailing si Tessa. Hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala. Hindi ito fairy tale, Belle. Walang happily ever after dito. It's just responsibilities and reality. Ay, fine. Tumaas ang kilay ng kanyang kaibigan. Pero at least, sabi mo sa akin kung anong feeling nung nag-propose siya. Romantic ba kahit papano? Proposal? Natawa si Tessa na mapait. Ano ka ba? Walang ganun, Belle. Ang totoo nga niyan, ako pang una nag-propose sa kanya. He needs my help, and I desperately need his help too. Sumimangot si Belle. Ano ba yan? Wala mo lang kahit na ano? Hindi naman kasi nga kami totoong couple, Belle. Tanging kasunduan lang meron kaming dalawa. Si Tessa na anak ni Mang Kaloy ang pakakasalan mo? Sa kabilang banda ay gulantang na wika ng matalik na kaibigan ni Luke na si Rowan. Tumango siya. Just a contract marriage, Rowan. Sagot niya. Buti pumayag siya sa ganyang setup. Ang alam ko, conservative si Mang Kaloy. Ano kayong sasabihin nun kapag nalaman ng agreement nyo ni Tessa? Tanong naman ni Dylan. Hindi ko rin alam kay Tessa. Honestly, kahit naman ako nagulat din ang ialok niya sa akin ng ganitong setup. Kaso mukhang kailangan na talaga niyang maipagamot si Mang Kaloy. Oo, palagi ko nakikita sa word si Mang Kaloy. Kailangan na talaga niyang maoperahan as soon as possible. Singit naman ni Ethan na isa niya ring kaibigan. Nangunot ang noon niya. Ganong kalala? Hindi mo alam? Akala ko ba ikaw ang pinaka-close sa atin kay Mang Kaloy? Bakit hindi mo alam ang lagay niya? Panunuya sa kanya ni Rowan. Madalas kasi silang kumakain sa restaurant na pagmamayari nila Tessa. At simula noon ay naging sobrang close sa silang magkakaibigan kay Mang Kaloy na tatay ng babae. Bumuntong hininga siya. I was so busy with work this past few days. Di ko na napansin na gano'n na pala ang kalagayan ni Mang Kaloy. Pagpapakatotoo niya. So, anong plano mo para matulungan ng soon-to-be father-in-law mo? Tanong naman ni Noah sa kanya. Saktong-sakto, sakit sa puso pa naman ang problema ni Mang Kaloy. Tapos cardiothoracic surgeon ka. Dagdag pa nito. Napakamot ang batok si Luke, napapaisip siya. Exactly. Kaya nga rin ako pumayag sa kasal na to. Para kahit na papano, may maitutulong ako kay Mang Kaloy. Alam mo naman, he's like a second father to me. Pero hindi mo talaga mahal si Tessa? O kahit na gusto man lang? Usisa ni Dylan, sabay kindat sa kanya. Wala ba yung tinatawag ng mga babae na spark? Come on, Luke. Huwag mo sabihin kahit konti. Hindi ka tinatamaan sa kanya. Kung gugustuhin ni Tessa, tiyak na pwedeng-pwede siya maging modelo. Umirap siya. Dylan, please. We're talking about Tessa here. She's
She's too innocent for me. Eh di mas mabuti para walang gulo. Sabat ni Rowan, sabay tawa na malakas. Pero seryoso pre, hindi ba mahirap para sa'yo na makasama siya araw-araw tapos walang emotional attachment? Alam kong hindi ka manhid. Napapuntong hininga siya saka uminom ng tubig. Hindi naman sa ganun. I just don't want to give her false hope. Ayokong isipin niya na may patutunguhan tong kasal na to. After 2 years, babalik din kami sa dati. Kailangan ko lang talaga makuha ang medical foundation na iniwan sa akin ni Lola. Ang cold mo talaga bro. Puna ni Noah. Kung ako si Tessa, baka nasapak na kita sa unang linggo pa lang ng kasal. Napangiti siya ng bahagya. Good thing, hindi ikaw mapapakasawa ko. Nagtawanan silang magkakaibigan. Pero sa likod ng mga ngiti ni Luke, may kakaibang bigat sa dibdib niya. May takot siyang nararamdaman sa balak niyang pasukin. Pero Luke, Seryosong sabi ni Ethan. paano kung habang magkasama kayo ni Tessa, unti-unti mong maramdaman na gusto mo na siya? Alam mo yung tipong nasanay ka na sa presensya niya? Tapos isang araw, bigla mo na lang ma-realize na hindi mo na kaya mawala siya. Hindi mangyayari yon. Mabilis niyang tugon. I know my limits. Yeah, right. Ani Rowan. Sige, sabihin na natin hindi ka mahuhulog. Pero si Tessa, paano ko siya una mahulog sa'yo? Ayaw mo na lang ba siyang masaktan? Natigilan si Luke. Niisip niyang maamo mukha ni Tessa. Ang mga mata nitong laging may bahid ng pag-alala. Ang paraan ng pagsasalita nito na palaging magalang at palaging mahinahon. Hindi siya ganun. Mahina niyang sagot. Imposible. Luke, Ani dila na nakakunot ang noo. lahat ng babae nagbabago kapag araw-araw mong kasama. Lalo na kapag mabait ka sa kanila. Alam naming lahat na ikaw ang pinaka-gentleman sa ating magkakaibigan. Kahit minsan yumayabang ka na. Natawa si Noah. Actually, mas mayabang ka nga madalas kaysa mabait. Thanks for the compliment. Sarkastikong tugon ni Luke. Pero seryoso bro, Baling muli ni Ethan sa kanya. sigurado ka bang kaya mong kontrolin ang sitwasyon? Kasi once na pumasok kayo dyan, mahirap na umatras. Sandaling natahimik si Luke. Napatingin siya sa labas ng bintana ng bar kung saan sila nakita. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap, pero tila mas maliwanag pa rin sa isip niya ang imahe ni Tessa na nakayuko habang pinipirmahan ang kanilang kasunduan. Pilit na itinatago ang kaba at lungkot sa mga mata. I know what I'm doing. Mahinang sabi niya. Hindi ko siya pababayaan. At kahit kontrata lang to, sisiguraduhin kong hindi siya masasaktan. Luke Monteverde, the noble doctor. Biro ni Rowan. Pero tandaan mo bro, minsan kahit noble naman ang intentions, pari pa rin makasakit ng isang tao. Hindi na siya sumagot. Sa halip, ininom niya ang natitirang alak sa baso. At sa loob-loob niya, tahimik niyang inamin na hindi niya alam kung kaya niya bang panindigan ang kasunduan nilang walang halong damdamin. Lalo na kung araw-araw ay makikita niya si Tessa at ang mga mata nitong tila laging nangungusap ng tahimik na pag-asa. So, kailan na kasal? Tanong ni Noah habang nilalaro ang baso ng beer sa kamay. Next week. Sagot ni Luke, halos walang emosyon sa tinig niya. Next week? Halos sabay-sabay na ulit ng mga kaibigan niya. Bro, ang bilis naman. Parang hindi man lang kayo nagkaroon ng oras para magplano. Hindi naman kailangan ng grandeng kasal. CV lang. Ang mahalaga naman din kasi kay Tessa, makuha niya ang tulong na kailangan niya. Paliwanag niya. Civil? Sabat ni Rowan. Wala man lang church wedding. Alam mo naman paborito ni Mang Kaloy ang simbahan sa may Eastwood at deserve din naman ni Tessa ang engrandeng kasal kahit na kontrata lang ang lahat sa inyo. Napangiti siya ng marahan. Hindi ko naman pwedeng pilitin si Tessa sa ganun. Gusto lang naming matapos nun ng tahimik. Luke, hindi mo ba naiisip kung anong iisipin ng mga tao? Tanong ni Dylan. Isang doktor na gaya mo, biglang magpapakasal sa anak ng palubog ng restaurant sa tabi ng ospital na pinagtatrabahuhan mo. Hindi lahat maiintindihan ng dahilan mo. Alam ko. Tapat na tugon niya. Kaya nga ayaw kong ipaalam sa kahit na sino, maliban sa inyo. I trust you guys. Of course. Tugon ni Ethan. Pero kung ako tatanungin mo, dapat mo rin pagandaan yung aftermath ng decision nyo. Kasi kahit sabihin mo kontrata lang yan, hindi mo maiiwasan ng chismis. At dami pa naman chismoso at chismoso na doktor at nurse sa ospital. Ani Rowan. Hindi na bago sa akin ang chismis.
Sagot niya na pilit na pinapagaan ang kanyang tono. Matagal na ako sanay dyan. Hindi lang kasi ikaw masasangkot, Luke. Ani Noah. Pati si Tessa. Baka siya mas mahirapan, lalo na kapag nalaman niya ni Orian. Obsessed na obsessed pa naman yun sa'yo. Napayuko siya at pinaglaruan na lamang ang singsing na hawak-hawak niya. Alam ko, ako na bahala kay Orian. Hindi ko hayaan na makalapit siya kay Tessa. Mukhang desperada na rin si Tessa para pumayag sa gusto mong marriage, ano? Bulong ni Rowan. Napataas ang kilay ni Luke. Rowan? Hey, relax. Agad na sabi ni Rowan. Itinaas pa nito ang 2 kamay bilang senyales ng pagsuko. Hindi ko siya minamalit, okay? Ang point ko lang, siguro sobrang mahal niya ang tatay niya para gawin to. Natahimik sila saglit. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Luke ang mahinang tugtog ng piano sa background ng bar. Parang sumabay yun sa tibok ng puso niya. Mabagal, mabigat, at puno ng alinlangan. Tama ka. Marahan yan sabi. She loves her father that much. At siguro, doon ako, pinaka-naantig. Naantig? Kunot noong ulit ni Dylan sabay tawa. Yan ang simula. Sa ganyan nag-uumpisa ang lahat eh. Walang ganyan na mangyayari, Dylan. Mariing sagot niya. May hangganan din ang lahat ng to. Luke, huwag ka masyadong pakasigurado. Sagot ni Ethan. Alam mo ba sa lahat ng kontrata, may isa talagang clause na hindi na isusulat? Yung clause sa puso mo. Napairap siya, pero hindi mapigilan ng bahagyang pangiti. Ang corny mo, Ethan. Corny man pero totoo. Balik nito. At tandaan mo, hindi mo makokontrol ang nararamdaman mo kahit pa sabihin mo logical ka. Hindi mangyayari. Mariin yan sagot. Di ko hayaang mahulog ako sa kanya. Good luck, Dr. Monteverde. Sabi ni Rowan habang tinatapik siya sa balikat. Pero sa palagay ko, after a few months, puso mo naman ang gagamutin. Hindi ng pasyente mo. Tumawa ang mga ito, pero siya ay natahimik na lang. Habang binabagtas niyan daan pa uwi, hindi niya maiwasang isipin si Tessa. Kung ano nang iniisip nito ngayon. Kung kinakabahan ba ito katulad niya, o kung may pagsisisi ba ito sa naging desisyon. No, Mrs. Lopez, hindi mo pwedeng gawin sa amin yan. Mariing wika ni Tessa sa may-ari ng lupang kinatatayuan ng restaurant nila kinabukasan. Abala sila ngayon sa dami ng customers na nag-dine-in sa kanila nang bigla na lamang dumating si Mrs. Lopez at ng kanyang ex na si Evan. Pasensya ka na, Tessa, pero 3 buwan na kayong hindi nakakapagbayad ng renta. Kailangan ko rin naman ng income. Kaya na lumapit sa akin si Evan para bilhin ng lote na ito. Hindi na ako nagdalawang isip pa at ibinenta ko na agad sa kanya. Sagot ni Mrs. Lopez. Umiling siya. Hindi pwede, Mrs. Lopez. Lalong hindi gagaling si Papi kapag nalaman niya to. 1 linggo po. Bigyan niyo ako ng 1 linggo at babayaran ko pong renta namin dito. Pakiusap niya. Hindi ako papayag sa ganyan, Mrs. Lopez. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Ako, hawak ko ng pera ngayon para mabayaran ng lote ninyo. Ani Evan. Binalingan niya ang lalaki at galit na pinagsusuntok ito sa dibdib. Bakit pa ginagawa mo to sa akin, ha? Hindi ba basta magsay na niloko mo at pinagpalit sa isang malandet makating babae? Pati ba naman ang kabuhayan namin idinadamay mo pa? Sigaw niya. I'm sorry, Tessa, pero negosyante ako. Magandang kinatitirikan nitong restaurant yun at pwedeng-pwede kong pagtayuan din ang restaurant ko. Sagot ito sa kanya. Wala akong pakialam kung negosyante ka man o hindi, Evan. Halos pasigaw na sagot niya na nanginginig pa ang mga kamay. Hindi mo kailangan sirain ang tahang pinaghirapan namin ni Papi. Kung gusto mong patunayan na mas magaling ka sa akin, huwag mong gamitin ang kahinaan ng pamilya ko. Tessa, calm down. Ani Mrs. Lopez na bahagyang umaatras sa mariin niya itong titigan. Wala naman ako masamang intention sa pagbebenta ko ng lupa nitong restaurant ninyo. Business is business. Business? Natawa siya na mapait. Ang business, Mrs. Lopez, ay may konsensya. Hindi yung kapag may nag-alok na malaking halaga, ibebenta mo agad kahit alam mong may pamilya na mawawalan ng kabuhayan. Stop it, Tessa! Singit ni Evan. Malamig ang boses nito. Di mo kailangang magmakaawa. Wala na tayong koneksyon at wala na rin akong obligasyon sa'yo. Mas mabuti nang tanggapin mo na lang. Shut up! Pinutol niya ito. Nangingilid na ang kanyang luha sa mga mata. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pagtanggap, Evan. Niloko mo na nga ako nun.
Tapos ngayon, sinisira mo pa yung natitirang buhay ko. So bitter ka pa sa paghihiwalay nating dalawa. Panunuya nito. Ma'am, may mga customers po. Nag-aalin lang sa batang isang crew, pero hindi niya ito pinansin. Umalis ka na lang, Evan, bago pa ako makalimot at mabasag ko mukha mo. Mariin yan sabi. Halos bumaon ang kuko niya sa sariling palad dahil sa panggigigil na nararamdaman. Di ko na kailangang umalis, Tessa. Dahil simula ngayon, akin ang lupang to. Sa loob ng 2 linggo, kailangan na ninyong humanap ng malilipatan. Tugon ni Evan. Walang hiya ka talaga. Reality check, Tessa. Hindi lahat ng laban ay makakaya mong mapanalunan. Nanigas ang panga ni Tessa. Baka nakakalimutan mo, Evan, na ako nagturo sa'yo kung paano magnegosyo. Ako nagbuhos ng oras at luha para maabot mo yung posisyon mo ngayon. Kung may natitira man akong respeto sa'yo dahil sa pinagsamahan natin, ngayon, nawala na lahat. Ngumiti lang si Evan. Di mo ko kailangan sumbatan. Ginawa mo yun noon dahil mahal mo ko. Minahal din naman kita noon, pero hindi ko pala kaya magmahal habang buhay sa isang babaeng kontento na sa ganito lang, na hindi na tumaas ang pangarap. Mahal? Humalakak siya. Puno ng pait yun. Kung yan ang tawag mo sa pag-iwan sa akin sa gitna ng problema, sa pagtataksil mo sa babaeng nagtiwala sa'yo, kung yan ang tawag mong pagmamahal, di sana, wala na lang akong minahal. Natahimik ang paligid, kahit ang mga customers ay napatingin sa kanila at walang gustong makialama. Maghanda ka, Evan. Matigas sa sambit ni Tessa. Itinutok niyang daliri sa dibdib nito. Hindi ako susuko. 1 linggo lang hinihingi ko. At sa 1 linggong yon, babawiin ko lahat ng pinaghirapan namin. Hindi mo ko basta-basta matitibag. Lumapit si Evan. Halos magdikit na mukha nila. Then, prove it. What's going on here? Tanong ni Luke. Lumapit sa kanya ang lalaki. Are you okay? Tanong nito. Umiling siya at naiiyak na tinignan ng lalaki. Binili ng walang hiyang ex-con lote ni Mrs. Lopez. Pinapalisan nila kami dito. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Baka lalong lumala sa kitipapi kapag nalaman niya to. Sumbong niya sa lalaki. Maging siya, hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang kadali para sa kanya na sabihin sa huli ang problema niya. Tumango si Luke. Magkano lote? Tanong nito kay Mrs. Lopez. 3 million pesos. Kaya mong bayaran? Taas kilay na tanong ni Mrs. Lopez. I will double the price. Huwag mo lang ibenta sa lalaki niya ng loteng ito. Sagot ni Luke. Napanganga siya sa sinabi nito. Maging si Evan at Mrs. Lopez ay nagulat din sa sinabi ni Luke. Sino ba namang hindi? Hinila niya sa kamay si Luke. Hindi biro ang presyo ng lupa, Luke. Huwag mong doblehin. At ano, bibili mo lote na ito? Anya. Of course. Sagot nito na para bang napakasimple lang ng balak nitong gawin. Kung yun lang ang paraan para hindi mawala ang restaurant sa inyo, then yes, bibilin ko. Luke! Napatas na ang boses niya. Hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan gastusin ng pera mo para sa amin. Di naman ito tungkol sa pera, Tessa. Lumapit ito sa kanya na malumanay ang boses, pero ramdam niya ang determinasyon. You built this place from scratch. Nakita ko kung gaano mo pinaghirapan to. Di ako papayag na basta na lang itong maagaw sa'yo na lalaking walang puso at walang kwenta. Luke, please. Halos pabulong na sabi niya. Pilit na hinahatak ang kamay nito palayo kay Mrs. Lopez. Ayokong isipin ng mga tao na ginagamit kita. Di mo ako ginagamit. Sagot ito agad. I'm doing this because I want to. Ano ba yan? Drama. Singit ni Eva na ngayon nakatayo sa likuran nila. May halong pang-uuyam ang boses nito. Di mo pa rin ba matanggap, Tessa, na wala ka ng laban? Pinirmahan na ni Mrs. Lopez ang deed of sale. Sa akin ang lupang to. Parang biglang nanlumo si Tessa sa kanya narinig. What? Pumirma ka na? Tanong niya kay Mrs. Lopez sa halos nanginginig na boses. Nag-iwas ng tingin na matanda. Pasensya ka na, iha. Kailangan ko ng pera. Alam mo naman na may sakit ang anak ko. Pero Mrs. Lopez, ilang taon na namin kayong tinutulungan. Kahit yung maintenance ng lote, kami nagbabayad. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na makahanap ng paraan.
Tsaka may kontrata tayo. May ilang taon pa kami dito. Oo, delay ako ng renta pero may kontrata pa rin tayo kaya kapag nakabayad ako, hindi niyo pa rin ako pwedeng paalisin ng gano'n na lang. Tessa, Putol ni Luke at saka mariin tumingin kay Evan. magkano mo binili ang lote? Nagkatawaran kami. 2.5 million pesos. Sagot ni Evan na may ngisi sa labi. Pero kung gusto mo, baka pwede kitang pautangan ng konti para hindi ka masyado mahirapan. Bastos ka talaga. Singhal ni Tessa sa ex na halos pasigaw na. After everything na ginawa ko para sa'yo noon, Oh, please. natatawan sabat ni Evan. Huwag mo na nga akong dramahan, Tessa. Business is business. Kung hindi mo kaya makipagsabayan, umalis ka na lang. Naningkit ang mga mata ni Luke. Watch your mouth. Mariin ito na sabi, puno ng pagbabanta ang boses. Kung may respeto ka pa sa sarili mo, umalis ka na bago ko pa makakalimutan na doktor ako at masaktan kita. Sandaling natahimik si Evan, halatang nagulat sa galit na ipinapakita ni Luke. Oh, relax, Doc. Hindi mo kailangang awayin. Tessa, Tawag sa kanya ni Luke na hindi inaalis ang tingin kay Evan. you have two options. We fight this legally or I will buy another property and help you rebuild from scratch. Pero hindi mo siya hayaang wasakan ka ng ganito. Naintindihan mo? Napatitig si Tessa sa lalaki. May kirot siyang nararamdaman sa dibdib. Hindi dahil sa pagkawala ng restaurant, kundi sa kung paano siya tinitignan ni Luke ngayon. Puno iyon ng malasakit na parang siya lang ang taong gusto nitong protektahan. Luke, bulong niya. Bakit mo ginagawa to? Ngumiti ito ng bahagya. Because you deserved to be fought for. Natahimik siya, hindi makasagot. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo ng problema, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa na para bang kahit na anong mangyari ay may kakampi siya sa katauhan nito. Samantala, nagmamadaling umalis naman si Evan, halatang nainis sa pagkatalo. Pagkaalis ni Evan, bumaling si Tessa kay Mrs. Lopez. Kung may magagawa pa ako para mabawi ang lote, gagawin ko. Pero sana sa susunod, huwag niyo kaming biglain. Tumango ang matanda, halatang nahihiya. Pasensya na talaga, iha. Pagkatapos noon, lumapit si Tessa kay Luke. Salamat. Pero sana huwag mo nang gastusin to. Kaya ko pa naman lumaban. Mahinang tumawa si Luke. I know you can, pero tandaan mo rin sana na hindi mo na kailangan lumabang mag-isa dahil nandito ako para sa'yo. At sa simpleng linyang yon na lalaki, parang tuluyang nabunutan ng tinig si Tessa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pasasalamat niya, may tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya. Bakit ba sa tuwing siya'y bumabagsak, si Luke palagi ang sumasalo sa kanya? Saan ka pupunta? Tanong ni Luke kay Tessa makalipas ang ilang araw. Kay Papi, di ba? Sagot ng babae. Bahagya siya natawa. Hindi dyan ang tamang daan. Sagot niya. Nangunot ang noon ng babae. Ha? Sa ward si Papi naka-admit. Dito ang tamang daan papuntang ward. Inilipat ko ng private room si Mang Kaloy. Sabi niya. Ha? Talaga? Tumango si Luke saka nagpatiuna sa paglalakad. Oo, mas makakapahinga kasi siya doon ng maayos. Hindi niya kailangan makihati sa ibang pasyente at may sariling CR pa. Bakit hindi mo sinabi agad? Reklamo ni Tessa habang hinahabol ang paglalakad niya. Naglalakad na ako ng 3 palapag tapos mali pala yung direksyon ko. Napahinturin tuloy siya at hinarap ito. Kasi kanina ka pa nagmamadali. Hindi mo ako pinakinggan ng tinatawag kita. Eh syempre, concerned ako sa tatay ko. Anya sabay irap. Hindi naman ako katulad mo na kalmado pa rin kahit may emergency na. Eh, hindi naman kasi ito emergency, Tessa. Sagot niya, sinadyang ibaba ang boses. Stable ng vitals ni Mang Kaloy. Although kailangan niya pang magpahinga para sa nalalapit na operasyon niya. Still, napabuntong hininga ito. Ay, I just don't like the idea of him being alone. At operasyon? O operahan na si Papi? Akala ko ba matatagalan pa bago mangyari yun dahil wala pa nahahanap na donor para sa heart transplant niya? Hindi siya mag-isa. Tugon niya. May nurse na assigned sa kanya 24/7. At ako rin naman naka-duty pa ako ngayon dito. And yes, maoperahan ang papi mo. Inayos ko na lahat ng mga kailanganin niya for his operation. Yung sa heart donor naman niya, nakahanap na ako.
Mabuti na lang at may nakita kami agad. Wow! Ani Tessa na nakataas ang isang kilay. So, ikaw palang private nurse ni Papi ngayon? Pero salamat dito, Luke. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng mga naitulong mo sa amin. Sobrang laking bagay nito para sa amin ni Papi. Promise, pagbubutihin ko talaga hanggang sa makabayad kami sa'yo. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo kailangan gawin yun. Masaya na ako na makatulong sa inyo ni Mang Kaloy. Isa pa, para ko na rin kayang pangalawang ama ang papi mo. Napangiti si Tessa. Baka naman ginamit mo pang connection mo para ilipat siya sa private room at para makahanap ng ibang heart donor. Ayoko na papagastos ka na malaki dahil sa amin, Luke. Huwag mo na lang masyadong pansinin ang mga nagastos ko. Ang mahalaga naman kasi magiging okay na siya, di ba? Anya, at saka tumigil sa tapat ng isang pinto at tinuro yon. Nandito na tayo. Agad na pumasok si Tessa at lumapit sa kama ng ama. Papi, mahinang tawag niya. Kumusta pong pakiramdam mo? Ngumiti si Mang Kaloy. Mas okay na ako ngayon, anak. Pwede na nga ako lumabas bukas sa bukas din eh. Itong personal mong doktor masyado ring maalaga sa akin. Kita mo't nilipat pa ako sa isang private room. Hindi kaya lalo tayong mamulubi nito sa mahal ng babayaran natin? Hindi ko po personal na doktor si Luke, Papi. Mabilis sa sagot ni Tessa. Friends lang po kami. Friends lang daw, papi. Ganting sagot ni Luke, nakangiti. Pero halos araw-araw ko nakasama at magpapakasal pa. Yung bang trabaho mo bilang doktor ha? Singhal ni Tessa. Ang asa rin ako araw-araw. At saka, sinabi mo na kay Papi na magpapakasal tayo? Tinetest lang naman kita kung marunong ka pang umiti kahit stress ka na sa nangyayari. Hindi ako stressed. Talaga? Oo. Then, bakit parang laging gusto mo akong sabunutan? Paano ang kulit-kulit mo kasi? Reklamo niya. Baldamal niya ako no, Mang Kaloy. Natatawan sumbong niya sa ama ng babae, dahilan para lalo itong sumimangot. Sinabi mo talaga kay Papi ang tungkol dyan? Tanong nito sa kanya. Oo, at muntik pa nga akong atakihin kanina nung sinabi niya magpapakasal na kayo. Mabuti na lang, mabait naman itong si Dr. Luke. Siya naman talagang pinakamabait sa kanilang magkakaibigan. Hindi ko na kailangang isipin pa kung maalagaan ka ba ng mabuti ng mapapangasawa mo dahil alam kong aalagaan ka talaga niya. Napangiti si Luke. Hindi niyo na kailangan pangalalahanin ang gagastusin dito sa ospital dahil ako na bahala sa lahat. Ako din na mag-opera sa papi mo, Tessa, kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. Thank you so much, Luke. Sobrang laking bagay nito para sa amin ni Papi. Sagot nito. Thank you, Luke. Ani Mang Kaloy. You're welcome po. Pero mas magiging okay siguro ako kung isasama mo munang umuwi si Tessa para makapagpahinga siya. Ilang araw na rin niyang abala sa restaurant at pagbabantay sa akin. Tiyak na wala pa yung maayos na tulog. Ani Mang Kaloy. Umiling si Tessa. Hindi pa ako pwedeng magpahinga, Papi. Si Mrs. Lopez kasi, ibinenta na niyang lote ng restaurant natin kay Evan at pinapaalis na nila tayo doon. I'm sorry, Papi. Nangako ko sa'yo na ako nang bahala sa restaurant. Pero mukhang ako pa yata magiging dahilan para magsara yun. Ani Tessa. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman tayo papayag dyan. Kakausapin ko ulit si Evan para ibenta niyang lote sa akin. Singit niya. Umiling ang babae. Hindi na, Luke. Ako nang bahala. Masyado ka na maraming tulong na ibinigay sa amin ni Papi. At ayokong abusuhin ang kabaitan mo. Come on, Tessa. Ako nang gustong tumulong sa inyo. Tatanggi ka pa ba? Tanong niya. Huwag na lang kaya. Ibig kong sabihin, palubog na rin naman ang restaurant dahil sa dami ng kalaban natin. Isuko na lang kaya natin yon. Ani Mang Kaloy. Papi! Saway ni Tessa dito. Si Ma'am si nagtayo sa restaurant na yon. Pareho nating alam kung gaano niya pinaghirapan na maipundar lang yon nung nabubuhay pa siya. Tapos ang gusto mo po, basta-basta na lang nating sukuan. Ano na lang po sasabihin ni Ma'am si sa atin? Naaawa na kasi ako sa iyo, anak. Hindi dapat ikaw naghihirap ng ganito. Ako ang magulang sa ating dalawa, kaya ako dapat ang nag-aalaga sa iyo. Hindi yung ikaw nag-aalaga sa akin. Ayos pa naman po ako, Papi. Masaya po ako sa lahat ng ginagawa ko. Sagot ni Tessa. Napabuntong hininga na lang si Luke at iniwan na lang muna mag-ama sa hospital room ni Mang Kaloy. Dumiretso siya kay Noah para magpatulong. Anong kailangan mo? Tanong nito pagdating niya. I need your help. Binili ng ex ni Tessa ang lote na kinatatayuan ng restaurant nila. Gusto ko sanang bilhin na lote pero hindi nakikipag-cooperate ang maayos na lalaking yun. Do you think you could do something about it? Napangiti si Noah.
Akala ko ba para lang ang lahat ng ito sa kontrata ninyo ni Tessa? Bakit kailangan mo pang problemahin ang problema niya ngayon? She's still my fiancé, Noah. Ayoko nakikita siya nalulungkot. Ano, magagawa mo ba? Ngumiti ang kaibigan niya. Of course, bud. Ako nang bahala. Good. Huwag mo nalang banggitin to sa kanila. Thanks. Anya na tinutukoy ang iba pang mga kaibigan nila at saka iniwan na ito. Nang makakuha ng marriage license na Tess at Luke ay agad na sila nagpakasal. Intimate wedding lang ang ginawa nila. Tangi ang papi niya lamang at mga kaibigan na lalaki ang dumalo. Pero hindi niya alam kung bakit sobrang kontento na niya sa lahat. Hindi alam ni Tessa kung ano ang mararamdaman niya ngayon na kasal na siya. Matapos ang kasal, dumiretso na rin sila sa bahay ni Luke. Doon na siya titira ngayon hanggang sa matapos ang 2 taon na kontrata nilang dalawa. Here, ani Luke sa kanya sabay abot ng envelope. Nangunot ang noon niya. What is this? Deed of sale. Nandiyan na rin ang titulo ng lupa. Binili ko na bilang wedding gift ko sa'yo. Napanganga si Tessa. What? Wag mo na masyadong isipin pa yun, okay? Sa ngayon, mas mabuti siguro kung iisipin mo na lang paano mo ulit palalakasin ang kinikita ng restaurant. Sagot nito. Paano mo nabili ang lote? Kuryosong tanong niya. Nagpatulong ako kay Noah. Kay Dr. Noah? Gulantang niyang wika. Buti tinulungan ka ni Dr. Noah. Kumusta na palang asawa niya? Laging kumakain si Miss Molly sa restaurant namin. Pero lately, hindi ko na siya nakikita. Baka nagsawa na sa mga pagkain namin. Tumikim si Luke. Pinipigil ang ngiti. Yeah, Noah, my friend. Is actually good at it. Hindi ko nga alam kung paano niya nagawang makumbinsi ang ex mo na ibenta sa akin ng lote. Si Molly naman, hindi na masyadong lalalabas sa bahay nila dahil buntisan naman sa pangalawang pagkakataon. Kaya pala. Tumagilid ang ulo niya at bahagyang pinagkrus ang kanyang mga braso. But you didn't have to do this, Luke. Hindi mo kailangan bilhin yung lupa. Makakahanap naman ako ng ibang pwesto para sa restaurant. Wala na mas maganda pa doon. Sentro ng bayan, malapit sa highway. At gusto ko rin na yung lugar na yon ay maging simbolo ng bagong simula mo. Simbolo? Yeah. Marahan tumango ang huli. Simbolo ng freedom mo, ng choice mo to start again. Natigilan siya. Choice ko? Hindi ba yun ang gusto mo? Anito at saka marahan lumapit sa kanya. Ang maisalbang restaurant na yun para sa mamsi mo. Napayuko si Tessa. Oo, pero hindi ko alam na ganito pala kahirap tanggapin yung mga bagay na hindi ko inaasahang ibibigay mo sa akin. This is already too much, Luke. Yung ginawa mo palang para kay Papi, sobra-sobra na yun eh. Natahimik si Luke sandali bago muling nagsalita. Tessa, this isn't about money. It's about trust. I know you're not used to depending on anyone. Pero asawa na kita ngayon, even if it's just for 2 years. Kontrata lang meron tayo, Luke. Mahinang paalala niya. Hindi mo kailangang maging mabait o galante para lang makumbinsi akong gampanan ng papel ko. Ngumiti si Luke pero may nakita siyang lungkot sa mga mata nito. Hindi ko na kailangang kumbinsihin ka pa, Tessa. Ginagawa ko lang to kasi gusto ko. Napatitig siya dito. May kung anong bigat sa dibdib niya habang pinagmamasdan ng lalaking kaharap. Hindi niya alam kung dahil ba sa sinseridad nito o dahil iyon sa paraan ng pagkakabigkas nito ng mga salita. Kung tutuusin, biro niya para maibsan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa nga ako sanay na tawagin kang asawa ko. Then, start practicing now. Napangiti si Luke. Stay it. Stay happy. Luke, naiiling niyang tugon. Come on. Nakangiting pagpupumilit ito. Ngayon lang naman eh. Napahinga siya na malalim. Ay, fine. Habi. Nagliwanag ang mukha ni Luke. Steve, hindi naman ganun kahirap, di ba? Depende siguro. Kung araw-araw mo akong pipilitin na sabihin yan, baka maisipan ko na bumalik ako kay Papi. Biro niya ulit, sabay tawa. Good luck convincing your father to take you back. Sagot ni Luke na nakataas pa ang kilay. He already called me this morning. Sinabi niya masaya siya dahil finally may nagtiyaga magpakasal sa anak niyang matigas ang ulo. Ha? Sinabi niya talaga yon? Halos mapatali siya. Oh yes, word for word. Napasingap siya. Ay, unbelievable. Si Papi talaga. Napahalakhak si Luke.
He likes me, Tessa. I think I'm officially his favorite son-in-law now. Wala ka namang kalaban, Luke. Ikaw lang talagang son-in-law niya. Exactly. Kaya panalo na ako. Hindi napigilan ni Tessa ang munting ngiting kumawala sa kanyang labi. For the first time, pakiramdam niya, hindi ganong kabigat ang ideya ng 2 taon nilang kasunduan. At habang pinagmamasdan si Luke, ang mga ngiti nito, ang mga mata nitong puno ng iba't ibang emosyon. Napapaisip na tuloy siya kung paano niya kakayanin kapag dumating ang araw na kailangan na nilang maghiwalay. Hey, Tawag ni Luke na mapansin ang paglalim ng iniisip niya. you okay? Tumango siya. Yeah, I was just thinking About what? about how weird this all feels. Sagot niya ng tapat. Itong pagpapakasal natin, pagtira sa isang bahay, at huminto siya saglit at saka ngumiti. Ikaw, Then, get used to it from now on. sagot ni Luke. Ang tinig nito ay puno ng lambing. Because for the next 2 years, you're stuck with me. At sa unang pagkakataon, para na-excite siya sa ideyang yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Tuluyan ang nakuha ni Luke ang purpose ng pagpapakasal nila. Masaya siya para sa lalaki dahil alam niya kung gaano nito katagal na gustong makuha ang medical foundation na iniwan ng Lolo Gardo nito. Magsa-celebrate tayo mamaya kasama mga kaibigan ko. Salamat talaga, Tessa. Salamat sa tulong mo. Anito. Dito na lang tayo sa bahay. Ngumiti siya tumango. Ano ka ba? Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Ginagawa ko lang to dahil ito naman ang napagkasunduan natin, di ba? Masaya ako makatulong sa'yo. Ako nang bahala magluto ng pagkain natin. Kahit na, salamat pa rin. O siya, pumasok ka na sa trabaho. Anya, at saka inabot dito ang 2 lunch bag na ginawa niya para dito. Yang nasa blue na lunch bag, snacks mo. Ginawa kita ng sandwich para kung sakali man na magutom ka, may makakain ka agad. Naglagay na rin ako dyan ng protein bars and fruits. Anya, saka tinuro ang green na lunch bag. Yan naman yung lunch mo. Pinagluto kita ng buttered shrimp. Thank you, Tessa. You're the best. Anito. You're welcome. Pagkadi si Luke, ay nagsimula na rin siya maglinis at magayos sa bahay nila. Day off niya ngayon, at dahil wala naman siyang gagawin, ay naisipan niya mag-grocery na lang para sa mga lulutuin niya mamaya. Gusto niyang ipagluto na masarap ang kanyang asawa para kahit sa pamamagitan man lang niyon, ay makabawi siya sa kabaitan nito. Pagsapit ng hapon, abala na si Tessa sa kusina. Amoy na amoy sa buong bahay ang niluluto niyang buttered garlic chicken at baked salmon. Nakahanda na rin sa mesa ang fruit salad, penne pasta, at ilang bottles ng wine na binili niya kanina. Hindi niya man aminin, gusto niyang maging maayos ang lahat, hindi lang dahil sa mga bisita, kundi dahil gusto niyang ipakita kay Luke na kaya rin niyang maging mabuting asawa dito kahit pa pansamantala lang. Ang bango ah. Komento ni Luke pagpasok nito sa bahay. Nakangiti ito. Hawak pa ang coat na sinabit agad sa sandalan ng isang upuan. Ang aga mo namang mag-prepare. Naisip ko lang. Sagot niya habang iniaayos sa mga baso. Ayoko namang magbukan simpleng dinner lang to, lalo na't special celebration mo to. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa buhay ko para mapakasalan ng isang katulad mo. Biro nito, sabay lapit at kuha ng kutsara para tigman ang sauce ng niluto niyang pasta. Grabe, sarap ah. Huwag mo nga ubusin yan. Natatawang samay nandito. Baka mamaya wala na matira sa mga kaibigan mo. Speaking of, Ani Luke habang nag-aabot ng wine glass sa kanya. parating na raw sila. Si Dylan daw ang magdadala ng dessert. Si Ethan naman ang sa alak. Si Noah at Molly naman may pasalubong pa raw galing Batangas. Kumpleto palang barkada mo. Pati si Talia pupunta, kasama si Rowan. Hindi niya mapigilang umiti. Mukhang magiging masaya tong buong gabi natin ha. Para sa ating dalawa to, okay? Kaya kailangan pareho tayo mag-enjoy. Sabi ni Luke sa kanya. Tumango siya. Oo naman. Kaya lang hindi ko naman kasi close sa mga kaibigan mo. Kilala ko si Molly pero hindi naman kami ganong ka-close. Sagot niya. Don't worry, tingin ko naman magkakasundo kayo nila Molly at Talia. Parang mababait ang dalawang yon. Tingin mo? Oo naman. Maya-maya pa, narinig na nila ang sunod-sunod na katok sa pinto. Tayo na nga. Sabi ni Luke at sabay sila naglakad papunta sa sala. Surprise! Sabay-sabay na sigaw ng grupo nang buksan ni Luke ang pinto.
Ang ganda naman ng bahay niyo. Bunga agad ni Dylan habang may dalang 2 kahon ng cake. Totohanan na ba to? Shut up, Dylan. Natatawang sabi ni Luke. Pasok na kayo. Wow, ang bango! Komento ni Molly. Ikaw ba nagluto, Tessa? Ah, oo. Nahihiya niyang sagot. Nagluto lang ako ng kahit konti. Gusto ko lang sana kayong ma-welcome na maayos. Kaunti daw yun. Biro ni Ethan habang nagmamasid sa mesa. Parang may fiesta na nga sa dami ng pagkain eh. Sana hindi ka na nagabala. Nagtawa na ng lahat, pati si Luke na tila ba hindi alintana ang biro. Masarap magluto ang asawa ko. Baka manghingi ka pa ng takeout. Napasingap si Tessa sa narinig. Asawa ko. Simple lang ang pagkakasabi, pero parang may kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Uy, ang sweet niyo naman. Singit ni Talia sabay tawa na malakas. Nakakapanibago ka naman, Luke. Noon halos hindi ka man lang ngumiti sa amin. Ngayon parang in love ka na sa asawa mo ha. Wagas na kumakangiti eh. Siyempre, dahil na yan kay Tessa. Ani Rowan sabay kindat sa kanya. Sino ba naman ang hindi may in love sa kanya, di ba? Mabait na, sobrang ganda pa. Rowan, behave. Saway ni Talia na girlfriend nito, sabay kurot dito. Sabay-sabay na silang kumain pagkatapos ng sandaling kamustahan. Napuno ng walang katapusang kwentuhan at tawanan ng kanilang bahay. Hindi naman niya naramdaman na out of place siya sa mga kaibigan ni Luke dahil sa effort ni Molly at Talia na magkaroon talaga sila ng mapag-uusapang tatlo. Nakahiwalay na sila sa mga lalaking ngayon ay nagiinuman na. Kayo ba ni Doc Luke, kailan niyo balak na magkaroon ng anak? Maganda sana kung ngayon pa lang sumusubok na kayo magkabibi para naman may kalaro mga anak ko. Sabi ni Molly. Napasingap siya sa naging tanong nito. Wala pa sa isip ko magkaroon ng anak, Molly eh. Gusto ko muna mag-focus sa restaurant namin at sa operation ni Papi. Paano kung mag-request si Doc Luke? Naku, yung mga tingin pa naman niya sa'yo, mahalata mong sabik na sabik. Ani Talia. Nangunot ang kanya noo. Hindi niya alam pero sa sinabing yon ni Talia, ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ganyan ang relasyon namin ni Luke. Yung pagpapakasal naming dalawa, ginawa lang namin yun dahil yun ang convenient para sa amin. We don't love each other. Pagsasabi niya ng katotohanan. Alam namin, pero hindi ba mas convenient kung mamahalin niyo na lang ang isa't isa? Pareho namang walang mawawala sa inyo. Ani Molly. Agree ako dyan. Segunda ni Talia. Ang totoo niyan, I'm starting to love him. Hindi ko lang alam kung i-entertain ko ba tong nararamdaman ko para sa kanya o kakalimutan ko na lang dahil alam ko namang may katapusan din ang lahat ng ito. Sagot niya. Kausapin mo siya. Sabi mo sa kanya na nahuhulog ka na sa kanya. For sure naman, ganun din siya sa'yo. Ibang-iba na si Luke ngayon kung ikukumpara sa dating siya, no? You must be really special to him. Sabi ni Molly. Gusto kong umasa pero natatakot ako na baka ako rin na masaktan sa huli eh. Anya. Naiintindihan kita kasi ganyan din ako sa nararamdaman ko sa asawa ko noon. Nahuhulog na ako sa kanya. Hindi ko magawang aminin dahil sa takot ko. Pero minsan, kailangan mo talaga maging matapang para malaman mong totoo. If you really love him, tell him. Ani Molly. I'll try. Sagot niya. Ngumiti ang dalawa. Sabihan mo agad kami ah. Gumawa na ako ng group chat nating tatlo. Mag-update ka lang doon. Tumango siya. Okay, salamat sa inyong dalawa ha. Oo naman no, basta ikaw. Ani Talia. Pagkalis sa mga bisita ay bumalik ang katahimikan sa bahay. Mag-alas 12 na ng gabi. Masyadong napasarap ang kwentuhan nila na nakalimutan na nila ang oras. Grabe yung mga kaibigan mo no. Biro niya habang inaayos sa mga pinggan sa lababo. Parang hindi na uubusan ng energy. Akala ko hindi na sila uuwi sa dami ng pinagkukwentuhan ninyo. Natawa si Luke habang tinutulungan siya magligpit ng mga bote ng alak sa mesa. Naipon kasi kaya maraming baon na kwento mga kaibigan ko. Magkakasama kami sa isang ospital pero madalang lang kaming makita-kita sa sobrang dami ng trabaho. Pero masaya silang kasama. Sabi ni Tessa sabay banlaw sa mga plato. Ang saya lang makita kang ganon. Masaya at relax. Ang tagal mo na sigurong hindi nakakatawa ng ganyan. Huminto si Luke at napatingin sa kanya. Yeah, patagal-tagal na rin. Para ngayon na lang ulit ako naging ganito ka-peaceful. Napangiti siya. Good, you deserve that. Lumapit si Luke sa kanya. Marahan itong kinuha ang basang baso mula sa kamay niya.
Ako na dyan, masyado ka nang napagod buong araw. Luke, okay lang. Shh. Tumitig ito sa kanya na may halong paglalambing. You've done enough, Tessa. Sobra-sobra pa nga. Hindi na siya nakapalag nang marahang itulak siya ni Luke palayo sa lababo. Umupo siya sa stool malapit sa counter habang pinapanood ang lalaki na naguhugas ng pinggan. Nakaroll up ang suot itong sleeves kahit na may bahagyang pawis sa sentido. Nakangiti pa rin ito habang nag-aayos. Hindi ko alam na marunong ka rin pala maghugas ng plato. Biro niya. Of course, doktor ako, hindi hari. Natatawan sagot ito. Marunong ako magluto, maglinis at magtupi ng kumot. Wow, husband material pala. Sabi niya na bahagyang tumatawa pa. Marami ka pang madidiscover sa akin, lalo na ngayon na kasal na tayo. Sagot nito, sabay kindat sa kanya. Natawa siya. Pero may kung anong kakaiba sa tawa niyang yun. May kasamang malakas na kalabog sa dibdib. Kasal nga tayo, pero hindi niya na ituloy. Napalingon si Luke. Nakangiti pa rin pero seryoso na mga mata nito. Pero alam nating dalawa na, may hangganan to. Tumango siya, marahan naglaro ang mga daliri sa laylayan ng damit niya. Oo, hindi ko naman nakakalimutan yon. Natahimik silang pareho sandali. Tanging ang lagaslas lamang ng tubig sa gripo ang maririnig. Hanggang sa magsalita ulit si Luke. Pero minsan, nakakalimutan kong peke lang to. Anito na halos pabulong na. Napatingin si Tessa sa kanya. Luke, Di ko sinasadya, Tessa. sabi nito. Ngayon ay nakatalikod na sa kanya. Pero bawat araw na kasama kita, kapag humingiti ka, kapag ginagawan mo ako ng lunch, pag tinatawag mo kong asawa mo sa harap ng mga tao, pakiramdam ko, parang totoo na. Natahimik siya. Ramdam niyang bigat sa dibdib. Luke, huwag mong gawin yan sa sarili mo. Alam nating pareho kung ano lang to. Dahan-dahan siya nilapitan ng lalaki. Huminto ito sa harap niya. Sobrang lapit na halos maramdaman niya ang init ng hininga nito. Alam ko, pero pwede bang kahit ngayong gabi lang? Kalimutan natin na hindi to totoo. Napasinghap si Tessa. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot, kaba o yung kakaibang kilig na unti-unting gumagapang sa dibdib niya. Luke, mahina niyang tawag. Huwag mo kong tuksohin. Hindi kita tinutokso. Inilapit ni Luke ang mukha sa kanya. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. I'm just being honest. Sandaling tumigil ang oras para kay Tessa. Ang lahat ay parang nawala at tanging siya at si Luke na lang ang naroon. Ngunit bago pa niya maramdaman ang tuluyang paglapit ng labi nito, bigla siyang tumayo at umiwas. Late na Luke, matulog na tayo. Saglit na natiling nakatitig si Luke bago dahang-dahang tumango. Yeah, good night, Tessa. Good night. Sagot niya na halos pabulong na. Pagpasok niya sa kwarto, napahawak siya sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng puso niya at sa bawat pintig, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Hanggang kailan niya kakayanin ang kasinungalingang unti-unti nang nagiging totoo sa puso niya. Ilan sandali pa ay narinig niyang boses ni Luke sa labas ng kanyang kwarto. Can we talk, Tessa? Open the door, please. Pakiusap nito. Sinubukan pa muna niya na pakalmahin ang sarili bago tuluyang buksan ang pinto. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang pagbukas sa pagbukas niya ng pinto ay ang mga labi agad ni Luke ang sumalubong sa kanya. What are you doing, Luke? Tanong niya sa gitna ng kanilang mga halik. Nasa leeg na niya mga halik ni Luke ngayon, kaya ramdam na ramdam niya nang tumawa ang huli sa naging tanong niya. Kissing you. You're breaking the contract. Are you gonna sue me for breaking our contract? No, never. Kiss me, please. Pakiusap niya. Gladly. Naglakbay ang mga kamay ni Luke sa baywang niya. Hinila siya nito palapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. Napahawak siya sa dibdib nito. Pilit pinipigilan ng sarili, pero bawat halik ni Luke ay parang apoy na unti-unting tumutunaw sa lahat ng depensang itinayo niya. Luke, mahina niyang tawag dito habang pilit na hinahabol ang hininga. This is wrong. Sabi mo sa akin kung tumigil ako. Bulong nito habang nakatingin sa kanya nang mariin na tila binabasa laman ng isip niya. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, tinitigan lang niya mga mata nito. Mga matang laging tila alam kung ano ang nararamdaman niya kahit hindi niya sabihin. Tessa,
Dagdag pa ni Luke. Stop me if you don't want this. Ngunit hindi niya nagawa. Sa halip, siya pa mismong humila dito para muling magdikit ang kanilang mga labi. Napamura ito na maghiwalay ang kanilang mga labi. You make it so hard for me to think straight. Napangiti siya kahit pilit niyang pinipigilan. You? Thinking straight? That's new. Natatawang komento niya. Don't diss me. Saway nito sa kanya. Then, stop kissing me like you're trying to own me. Siguro nga, ganun ang gusto kong gawin. Napasinghap siya. What? Ngumiti ito na mapangahas. Maybe I'm tired of pretending that this is just a contract. Luke, huwag. Don't what? Putol nito at mas lumapit pa sa kanya. Don't admit that I'm falling for you. Because I am Tessa. I'm falling and I don't even know when it started. Natahimik siya. Tila biglang natauhan sa lahat-lahat. Ramdam niyang tibok ng puso ni Luke. Katulad yon ng kanya. Luke, please. Huwag ka masabi ng pagsisihan mo lang din naman. I don't regret a damn thing. Sagot itong halos pabulong na. Not the day I met you, not this contract, not even this moment right now. Pero, but what? Hinawakan nitong pisngin niya at hinaplos yon gamit ang hinlalaki nito. You feel it too, don't you? Tell me I'm wrong and I'll walk away. Hindi mo naiintindihan eh. Then make me understand. Huminga siya ng malalim. This isn't supposed to happen. You're not supposed to feel anything. Neither am I. This contract, it was meant to protect us, Luke. To keep things simple. Hindi ganito. Natatakot ako sa ganito. Nakakatakot na baka sa huli. Ako lang din naman na masaktan. Hindi ko kaya yun. I won't hurt you, Tessa. You are too precious to me na mas doble ang sakit na mararamdaman ko kapag nakita kitang nasasaktan. Nabalot ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabagal ngunit malakas sa tibok ng puso nila. Tessa. Muling tawag ni Luke sa kanya. Mas malambing na ang boses nito ngayon. If I kiss you again, will you stop me? Hindi siya sumagot. Because I won't be able to stop once I start again. At bago pa siya makasagot, muli na naman itong sinakop ang kanyang mga labi. At sa pagkakataong yon, hindi na siya lumaban pa. Isang mainit na gabi ang pinagsaluhan nilang dalawa at wala siyang pinagsisisihan doon. Tama si Molly. Kailangan niyang maging matapang kung gusto niyang maging masaya sa piling ni Luke. Good morning, Tessa. I think we need to talk. Bunga ni Luke pagising niya sa tabi nito kinabukasan. Una niyang napansin ang matipunong katawan nito na nakabalandra sa harapan niya ngayon. Anong pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong niya. Our relationship. Mali, yung ginawa kong kontrata sa relasyon nating dalawa, Tessa. Hindi dapat ganoon dahil sobrang deserve mo ng mas higit pa doon. Pero gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong magsimula ulit tayong dalawa. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya habang nakatingin sa mga mata ni Luke. Mga matang dati hindi niya mawari kung may pag-ibig o puro panlalamig lang ang laman. Luke, anong ibig mo sabihin? Mahina niyang tanong, halos pabulong na. Gusto mong burahin lahat na nangyari? Gusto mong magsimula ulit na para bang wala tayong naging kontrata? Wala naging kasunduan? Tumango si Luke, seryoso mukha nito. Oo. Gusto kong maging totohanan na to ngayon, Tessa. No more rules, no more conditions. Gusto kong ligawan ka sa tamang paraan. Natawa siya ng bahagya. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Ligawan ako? Luke, nagsasama na tayo sa isang bubong. Nagising na ako katabi ka ngayon tapos bigla mo akong liligawan? Gumiti si Luke. Exactly. Kasi gusto kong gawin ng tama ang lahat. Gusto kong maramdaman mo na pinili kita. Hindi dahil sa papel o kasunduan natin. Umiling siya. Pilit na itinatago ang pagkalito. Hindi mo kailangan bumawi sa akin, Luke. Alam ko namang hindi madali para sa'yo yung sitwasyon natin noon. Pareho tayong may rason kung bakit natin tinanggap yung kontrata. Pero gusto ko. Mariing sagot ni Luke. Gusto kong bumawi, Tessa. Kasi habang tumatagal, napagtanto kong hindi lang pala kontrata yung pinasok ko. Hindi lang basta kasunduan. Ikaw yun. At hindi ko na kayang ituring na parang di lang nararamdaman ko para sa'yo. Napayuko si Tessa. Pilit na pinapakalma sarili. Luke, huwag ka magsalita ng ganyan kung hindi mo naman siguradong sinasabi mo. Sigurado ako.
Sagot ito, walang pag-alinlangan. Tessa, gusto kita makasama hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Natahimik silang dalawa ng ilang segundo. Tanging ang pagtibok ng kanilang mga puso maririnig sa pagitan ng katahimikan. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa simula, Luke. Bulong ni Tessa. Nasanay na ako may distansya tayo. Natutunan ko ring kalaunan na huwag umasa sa'yo. Lalo itong lumapit sa kanya at marang hinawakan ng kamay niya. Kung natutunan mong huwag umasa, ako naman ngayon na matututong patunayan ang sarili ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Luke, Tessa, please. One chance lang hinihingi ko sa'yo. Kaya mo ipakita ko kung ano talaga nararamdaman ko. Hindi na lang ito dahil sa kasunduan natin, kundi dahil mahal na kita. di agad siya nakasagot. Tumingin lang siya sa lalaki at doon niya nakita ang bagong Luke. Hindi na yung lalaking puno ng pagpaplano at kondisyon, kundi isang taong handang sumugal para sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sige, mahina niyang sagot. Pero this time, wala ng kontrata at wala ng kasunduan, okay? Ngumiti ito, halatang nabunutan ng tinig sa dibdib. Promise. This time, it's real. Yung tipong hanggang sa huli na talaga. Napailing si Tessa pero napangiti rin sa huli. We'll see, Dr. Monteverde. We'll see. Tumawa si Luke sabay haplos ito sa pisngi niya. Challenge accepted, Mrs. Monteverde. Hindi na siya umatras at natakot, sapagkat sa loob-loob niya, baka nga oras na para pagbigyan ng pusong matagal ng palihim na naghihintay. Lumipas ang mga araw at totoo sa pangako nito, sinimula ni Luke ang lahat mula sa umpisa. Dumadalaw ito sa restaurant nila Tessa dala mga paborito niyang bulaklak. Minsan naman ay nag-aalok ng tulong kahit sa pinakasimpleng bagay. Madalas din itong maghatid sundo sa kanya o kaya'y magpakita sa mga kaibigan niya na laging may ngiting para bang ipinagmamalaki siya sa buong mundo. Successful din ang ginawang operasyon ni Luke sa kanyang ama at nagpapahinga na lang ito ngayon. Wala na siyang mahihiling pa. Siyak din naman niya na nasa kanya na ang lahat ngayon. Grabe, Tessa! Biro ni Talia nang minsang sabay-sabay silang kumain sa restaurant niya kasama sina Ethan, Noah, Molly, Rowan at Talia. Hindi ko alam kung mas nakakatakot ba si Luke sa operating room o mas nakakakilig siya bilang boyfriend. Tumawa si Molly. Tessa, tignan mo nga yung mga ngiti niya habang tinitignan ka. Para bang kapag may ibang lalaki na lalapit sa'yo, may emergency operation agad siyang gagawin. Kayo talaga? Natatawang sabi ni Tessa habang pinipigilan ng pamumula ng pisngi. Wala ka namang itatanggi, diba? Singit ni Talia, sabay kindat sa kanya. Ang mahalaga, hindi na siya yung dating Luke na laging seryoso sa buhay. Iba na siya ngayon na ikaw nang kasama niya. Tumingin si Tessa kay Luke at sa mga matang yon, nakita niya totoo. Ang lalaking dati puro plano at kondisyon, ngayon natutong magmahal ng walang sukatan. Lumipas pa ang mga buwan at ang kanilang relasyon ay unti-unting tumibay. Hindi na nila pinag-usapan na nakaraan. Ang mahalaga, may bagong simula na sila ngayon. At nang muling lumuhod si Luke sa harapan niya, dalang singsing na dati bahagi lamang ng kasunduan, ngayon ay naging simbolo na iyon ng tunay na pag-ibig nilang dalawa para sa isa't isa. Tessa. Bulong ni Luke habang nanginginig ang tinig. This time, I'm asking you not as part of a deal, but as a man who wants to spend forever with you. Will you marry me? Naiyak si Tessa. Hindi na niya pinigilan ang sariling tumango habang tumutulo ang luha. Yes, Luke. This time, I'm saying yes. For real. Pagkalipas ng ilang taon, sa isang tahimik na umaga sa loob ng bahay nilang puno ng tawanan at pagmamahal, nakaupo si Tessa sa veranda. Hawak-hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasdan ng tatlong batang tumatakbo sa hardin. Mommy, si Kuya Liam hindi nagpapahiram ng bola! Reklamo ng bunsong si Lia na ngayon ay 6 na taong gulang na. Kasi ayaw mo naman po maghintay ni Liam, Mommy. Sagot ni Liam ang panganay niyang anak na 9 na taong gulang na. Sabay lingon sa kakambal nitong si Lucas na tahimik lang na nakatingin sa mga kapatid at handang mamagitan kung sakali na magrambol na naman ang mga ito. Okay. Natatawang sabi ni Tessa. Magkakapatid kayong 3, kaya maglaro kayo ng walang nag-aaway. O gusto niyong tawagin ko pa ang daddy niyo?
Sabay-sabay na napatingin ng mga bata sa direksyon ng bahay nila at eksakto namang sa sandaling yon, lumabas din si Luke mula sa bahay. Nakasando at boxers lang ang asawa niya at may hawak na spatula. Who's causing trouble this time? Tanong nito kunwaring seryoso. Si Kuya Liam! Sabay na sigaw nila Lia at Lucas. Tumawa si Luke at inakap sa likod si Tessa. You see what happens when you marry me? Trouble everywhere. Correction. Natatawang sagot ni Tessa. Love everywhere. Love and chaos are perfect combination. Bulong ni Luke bago siya hinalikan sa noo. Habang pinagmamasdan nila ang tatlong batang tumatakbo sa hardin, napangiti si Tessa. Ilang taon lang ang nakalipas. Hindi niya akalaing mangyayari ang ganong klaseng kaligayahan sa kanilang mag-asawa. Iyon na ang pamilya nila, ang kanilang tahanan, at pag-ibig na matagal niyang pinangarap. At sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, habang iyakap siya ni Luke at naririnig nila ang tawanan ng mga bata na parang musika sa paligid, alam niyang dumating na sila sa tunay na happily ever after. Ang klase ng pag-ibig na hindi na kailanman kailangan ng kasunduan o pirma dahil nakaukit na yon sa puso nila. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!